So, yung mga pros naman. Okay, dito naman tayo sa masaya. Sa masaya. Andun yung culture shock. O, kailangan mo ng budget. Yung homesickness, it's really a big part. Yung time difference. Nagkakaroon na ng gap. Okay. So, of yung course, yung mga pros. So, yung number one na pros para sa akin is you get to expand your horizon. Iba pa din yung kung ikaw mismo yung nag-i-immerse ng self mo sa country nila. At the same time, dun sa abroad kasi, it's not only yung mga locals dun, but then it's a combination ng mga different people from different country with different culture. So dun naghahalo-halo kayo, nag-i-expand yung horizon mo, mas nagiging understanding, patient, more mature. Feeling ko that's the number one talaga na pros. Yung second is, because nandun ka sa abroad, mas malaki yung rate ng nakukuha mong sahod or pera pag nasa abroad ka. And kung i-convert mo into Philippine peso. So, number two talaga na pinaka pro is you get to extend your blessings to your family. Yun talaga yung importante, no? Sa lahat naman, kahit hindi ka siguro OFW, basta meron kang work and you get to share it to your families and loved ones, nagiging instrument ka ni Lord para ma-share yung blessings, waging daluyan. Yun yung number two. Okay, number three, positive, yung mga advantage. Doon sa place kung saan kami nagtatrabaho, which is sa Cambridge sa UK, yung kagandahan doon is you get to travel to European countries or even pumunta ka ng US. Kaya mo siyang i-travel, which is cheaper siya kumpara kung uuwi ka ng Pilipinas. Kasi pamasahe pa. Kasi mura yung pamasahe pag galing ka ng UK and then you go to European countries, let's say Spain or mga Paris, yung Rome. Yung travel time is parang probinsya namin, Tacloban to Manila lang. Andun ka na, makaka-travel ka na. Yes, hindi lang maka-travel. As in, you get to travel the world if you want. Mabibili mo yung lahat ng gusto mo. Pero syempre, hindi naman yun ibig sabihin is kaya mo nang bilhin lahat. Pinagtatrabahuan pa din yun. Syempre, kung mag-ipon ka, mabibili mo lahat. Yung kagandahan dito is may mga overtime. So kung magta-travel ka, which is kaya-kaya mo naman, you can travel anytime. Magba-bank shift ka lang, naman ganun kamahal yung travel dito kumpara kung magta-travel ka from Philippines. Kasi pamasahe pa lang, mahal na mahal. Kahit weekend holiday, pwede yun. Kahit may 2 days off ka lang or 3 days off, then you can travel Europe. And the most important one, I think for most of the OFW, maybe you're not aware na we actually help the Philippine economy dahil sa mga remittances natin. Wow. Dahil sa pagiging daluyan. Dahil sa pagiging daluyan natin, guys, kung hindi nyo mga pala kilala si Father Fidel. Shout out kay Father Fidel. May YouTube channel siya. Yung mass niya, especially yung mga homily niya, nasa YouTube channel niya. Panoorin nyo kasi maganda siyang mag-homily. Lalo na pag OFW ka. You need spiritual intervention. Makinig ka sa mga homilies ni Father Fidel Rora. Ito pa, singit ko lang dyan sa mga spiritual intervention. Kung nandito ka sa UK, alam yung mga kaibigan namin, kung may mga spiritual intervention, pupunta sila ng Rome. Sabi namin. Meron ako isang friend. Kailangan ba talagang sa Rome ka mag-spiritual intervention? Di ba pwedeng sa simbahan na lang magdasal? Sa Rome pa talaga. Mas marami yung pros. Ako personally, mas marami siyang pros. Mas marami siyang pros actually. Kasi pag inisip mo siya, parang, yes, it's difficult. Sometimes, mamimiss mo yung family mo. Sometimes, makukulture shock ka. Sometimes, but siguro it's part overall, part yan kasi ng life. Hindi lang as an OFW. Siguro everyday, kahit nandito ka sa Pinas, or kasama mo yung family mo, meron talagang days na hindi maganda. So, overall, being an OFW, I think it's a blessing.
So, binibless tayo ni Lord para makabless tayo sa iba. Yun ang tawag ni Father Fidel na daluyan. So, thank you for watching and thank you for being with us in our journey sa bakasyon namin dito sa Pinas. And thank you dun sa mga subscribers and sa mga nag-like and mga nag-share.